Aminado ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na hindi pa rin tuluyang nawawala ang pogo sa bansa. Ito ay dahil sa patuloy na pamamayagpag ng mga small-scale pogo o guerrilla operation. Sa Bagong Pilipinas program, sinabi ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na nakukuha ng mga otoridad ang impormasyon sa pamamagitan ng intel operations, kabilang na ang pagsubaybay sa online platforms kung saan nag-uusap ang mga pogo workers. Ginagamit pa rin daw ng mga ito ang WhatsApp at Facebook para sa recruitment. Karamihan din sa mga natitirang pogo ay hindi na nagbabayad ng permit at nag-ooperate na lang ng patago. Pero giit ng opisyal, hindi na kasing lawak ng dati ang operasyon ng mga pogo. Kung noon ay konektado ang ilan sa malalaking krimen gaya ng kidnapping, torture, money laundering at scamming, ngayon anya ay mas maliit na lang umano ang kanilang operasyon. Ayon pa kay Cruz, kaya na itong tugisin ng mga lokal na opisyal at law enforcement agencies. Tuloy-tuloy pa rin, but itong mga to hindi na kagaya nung mga pogo hubs before na talagang ang lalaki, na libo-libo yung lamang mga pogo workers. Ito mga pa-10-10 na lang, pa-20, minsan 50. Karamihan, makikita mo ngayon dito sa mga nahuli natin, may mga Pilipinos na mga keyboard warriors, o yung mga pogo workers. Unlike before, talagang mga foreign nationals, yung mga nagpapatakbo at yung mga boss. Kadalasan nahuhuli natin yan sa loob ng mga hub. At ngayon, yung mga boss, talagang malayo na sila. Minsan, wala sila ron. Every time na magkakaroon tayo ng hulihan, hindi na tayo nakakakuha ng mga boss. Pa isa-isa na lang. Unlike before, talagang karamihan, mga foreign nationals yung nakukuha natin. Tiniyak naman ng PAOK na tuloy-tuloy ang pagbabantay at operasyon laban sa mga natitirang mga illegal na pogo sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.